Magandang araw po sa ating lahat. Ito, nagbabalik tayo sa ating panibagong vlog dahil yung issue ng nakawan, korupsyon sa ating bansa, napakainit ito. Hanggat andyan sila, pilit na piniproteksyonan, ilahang iproteksyonan ang posibleng mastermind sa korupsyon, di tayo magpapatinag. Mantakin nyo, merong bagong pasabog ang ating VP Sara Duterte at ngayon, kasi sasabihin ng ating Pangulong Marcos, angan makasuhan itong mga corrupt. At lahat ng budget, mga kabayan, saan yan magsisimula? Di ba magsisimula yan sa sa Office of the President, sa DBM? Saan under ang DBM? Sa Office of the President. Ngayon, saan yan pupunta? Pupunta yan sa Kamara, pupunta yan sa Senado, pupunta doon sa small, sa BICAM, na nandoon yung mga insertion. Yung favorite nila ni allegedly Saldico at ni Martin Romualdez na insertion. Kaya alam na natin, ito mga babayan, yung 2026 na budget, may pinalusot. May pinalusot itong mga mokong at mga putang inang mga pinalusot na naman nila yung 243 billion unprogrammed funds or budget. Wala pa itong nakalaan kung saan ito gagamitin at posible na naman ito mag-i-enjoy at busog na naman ang bulsa itong mga hayop na to. Sila ni congressman, sila ni senador, nakulong na, nakatakbo pa uli, nanalo at ngayon senador na naman. Di ba tayo nagsawa, mga kababayan? The same faces, mga kababayan. Kaya sana naman matuto na tayo dahil itong natin, nung tinuturing nating mag-aahon sa atin ng kahirapan, yun pala, ito yung nagbabaon sa atin ng sobrang kahirapan, mga kababayan. Based doon sa sinabi ni Chavit Singson, meron siyang mga flood control. Bakit hindi niya imbestigahan doon? Doon siya magsimula bago yung Bulacan. Huwag niyong ipahid yung kagagawa ninyo papunta doon sa Davao kasi ang Davao, yung integrity ng kanilang structures doon sa building, bridges, and even the flood control, ang ganda. Kung gusto mo ng ayaw ng korupsyon at gusto mong matukoy lahat ng ito, ang mastermind, dapat yung hearing ng ICI, isa publiko mo. Malay natin kung nagsabot ra mo dihag pilay akong bahin diha. Ayaw na ni siya i-appeal Malay natin kung ganun. Kasi ang nag-appoint dyan, ang gumawa niyan, ang presidente. Ngayon, dahil ang mga engineer, itong si Diskaya, engineer ng DPWH, si Hernandez at si Alcantara, parang nag-ibang statement. Ngayon, merong kusang loob at matapang na binulgar na ang sabi niya, itong si Sergeant Gutesa, sabi niya, 3 times a week, nag-deliver ng billion-billion. Grabe to You could imagine, billion-billion. Sana all na lang tayo. Billion-billion na pera sa bahay ni Martin Romualdez at ni Saldico. At ito yung sabi ni Gutesa, nag-deliver daw siya doon sa yung sa Malacanang. Ang sabi niya doon, na bahay daw ni doon, ni Martin Romualdez. Ito bahay daw ni Martin Romualdez. Pero namang bahay si Martin Romualdez sa Forest Park. Ito lang yung sabi ni Gutesa. So, ibig sabihin may bahay si Martin Romualdez doon malapit sa Malacanang. Entrance doon ng Malacanang. Parang napaisip tayo, mga kababayan. Correct me if I'm wrong. This is my logical conclusion. Bakit doon i-deliver doon sa Malacanang? Kung meron naman siyang bahay doon sa Forest Park, or saan man yun, medyo malayo-layo kunti sa Malacanang. Tapos gagamitin ang pangalan ni Martin Romualdez. Di ba? Nakuha nyo? So, kung sa Malacanang ginamit yung pangalan ni Martin Romualdez, alam na natin kung sinong may-ari noon. Sinong nakatira at sino yung nag-o-opisina dyan sa Malacanang. Alam nyo na. Kayo na po yung bahala kung sino, mga kababayan. Now, ito. Para mawala yung ugong-ugong o mga perception ng taong bayan, unahin mo, Marcos Jr., itong sa Ilocos. Para maniwala yung taong bayan. Kasi, ngayon, para para maibsan yung galit ng mga taong bayan, naggumawa ka ng ICI. Yung ICI na ito, ikaw yung iniimbestigahan is sarili mong tao. Parang kumuha ng martilyo, pinukpok sa ulo. So, saan tayo dito?
Maniniwala ba tayo? Ako hindi ko maniniwala. Bakit? Ang nag-prosecute sa atin, ang nag-imbestiga, dapat ang ombudsman. Sinong inappoint sa ombudsman? Si Remulla. O, alam naman ninyo mga kababayan, yung gawain ni Remulla, extradition nga si TVS eh. Pero ngayon, anong ginawa nila kay Saldico? Na allegedly mastermind at meron siyang amo, itong si Romualdez, allegedly. Anong ginawa? Wala. Nagpalaboy-laboy daw sa Madrid, Spain. Ha? Ngayon, nakatira sa 5-star. Pero yung mga nabahaan, yung biktima ng matinding baha, kawawa. Kawawa. Kaya ganito ka talaga. Kaya hindi natin maiiwasan itong tayong mga Filipino, galit na galit itong mga putang inang mga politikong ito. Timplihan lang natin mga kababayan, ito. Pag si Mang Juan nagnakaw ng mangga sa kanyang kapitbahay, kulong. Pag si Mang Juan nagnakaw ng sardinas dahil kumakalam ang tiyan, kulong agad. Ang tanong, simplihan lang natin. Pag si congressman, pag si senador, pag si president, si mayor, gobernador nagnakaw, ay kailangan ng investigasyon yan. Ayan. Kailangan ng Senate hearing. Kailangan nating imbitahan. Samot-saring hearing. Walang katapusan. Mantakin nyo mga kababayan, ang bawat hearing sa Senado, sa Kongreso, milyones ang gastos niyan. Million. Maybe lower than million or almost a million. Or million. Ganon. Simplihan lang natin. Ordinary yung nagnakaw ng mangga sa Rinas kulong. Pag si congressman, si senador nagnakaw, investigation. Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon, dahil hindi safety si Romualdez, allegedly, pinalitan si Marcolita. Ngayon, pinalitan ni Panfilo Lacson, kesyo sabi ni Marcolita, kasi si Marcolita nag-follow lang ng batas. Ngayon, merong demolition job against kay Marcolita. Yung kanyang asawa, connected daw sa Stronghold, na favorite daw ng mga Diskaya na insurance. Ang layo. Galing ako sa insurance and banking company. Alam ko, namimili ang government, surety bond, bulole. Namimili ang gobyerno ng insurance na hindi barat in terms sa indemnity. Anong yung indemnity? Pag may problema or compensable or compensated ang isang claims or valid yung claim, hindi yung iipitin. Bayad agad. Ganun yun. So, anong relevance doon sa kay Marcolita? Kaya nga itong taga-Abante News, tinawag niya na tanga. Totoo naman talagang tanga. Anong involvement sa independent board of director? Wala nga. They are not allowed to intervene such the daily operation, mag-convince ng ma-insured kung sino yung pupunta doon. Wala namang, sobrang layo talaga. Kaya merong alam na natin itong orchestrated attacks. Tinanggal si Chis Escudero, pinalitan dahil di nila makontrol si Escudero eh. Kaya mga kababayan, alam na natin kung ano yung mga nila, pautot. Kaya mga kababayan, ito may pasabog si BP Sara Duterte hinggil itong ating presidente bangag, sabi ni Mark Ika. Bangag, bangag daw ating presidente. Naniniwala ba kayo na bangag? Kasi ito, malinaw napakaganda yung sagot ni BP Sara Duterte. Ang linaw niya sumagot, no? Kayo ba nalilinawan? Although, parehas kaming Bisaya. Parehas may mga Bisayang dako. Pero malinaw yung sagot niya. Unlike sa ating presidente yung mag-speech, parang bangag. Parang bangag. Iwan ko kung kayo lang nakakaano. Saan kaya ito? Di tayo ata ito natutulog. Iwan ko kung ano yung tinitik nito paggabi. Parang bangag siyang magsalita. Ito mga kabayan, panoorin natin kung ano yung binulgar ni BP Sara Duterte. Yung presidente natin nagtatrabaho, hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag. Opo. Si BBM, hindi yan siya. Ano yan? Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance? Totoo yun. Bakit? Dati sa panahon ni PRRD, no? Meron siyang every Friday ba yun or Saturday na talk to the people. Talagang kung ayaw niya yung ginagawa niyang kanyang cabinet secretary, pinagalitan. Hindi ko gusto yung gawa mo. Kaya naalaala ninyo na pag meron siyang naamoy na korupsyon, pinapangalanan niya kahit congressman ka man or sino ka. Ngayon, anong ginawa ng ating presidente? Anong ginawa niya? Yung mga nalindulan, buwisit eh. Doon tayo nabibwisit.
Sa laki ng pundo ng DSWD, sa kanyang opisina. Imagine kumakalamang si mura ng mga kababayan natin biktima ng lindol. Binentahan ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ganito ka walang empathy ang taong ito kung ito ay totoong walang empathy. Tayo lang, that's my own observation. Talaga bang may empathy ka? Wala. Tayo nagtatanong. Kayo na pong bahala mga kababayan. Yung mga Marcos loyalists, you are welcome to batikusa ko. Wala yung problema. Okay lang. Kasi ang pinaglalaban ko ito, accountability. Paano ngayon ang accountability? Yung tinayo niyang ICI, siya lang. Imbestigahan yung sarili niya. Tapos meron pa siyang pautot na salin. Siyempre, sasabihin niya, willing ako pakita ang aking salin. Well, of course, sasabihin mo yan. Bago mo sabihin, wala na, limas na. Wala nang makita si Remulla. Posible, tanong lang po yan, huwag kayong magalit. At walang direksyon yung iba't ibang departamento. naku po. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, Sabi nga ni former President Duterte, BBM is a weak leader. Mantakin niyo mga kabayan. Sabi ni Gadon, hindi daw mananalo si BP Sara Duterte kung wala yung mga Marcos loyalists. Ulol! Ulol! Ang katotohanan yan, hindi mananalo yang si BBM kung wala kami. Kasi nandyan si BP Sara Duterte, ang ganda ng unity team. Kumbaga, ang natin, akala natin ipapatuloy niya yung proyekto na simulan ng mga Duterte. Pero ang ginawa nila, piniraan. PI nila, People's Initiative, hindi nag-succeed. Yung impeachment, hindi nag-succeed. Itong plan C. Nilagay nila si Remulla. Diyan sa para sa ombudsman, para posible ito lang na may ating analysis. Gagawa nila ng mga kaso, mga fabricated na mga kaso against kay BP Sara Duterte. I-file nila yung mga ganitong cases, i-file dun sa Sandigan Bayan. Pag na-convict itong one of the Dutertes, hindi na makatakbo. Kaya alam na natin itong plan C. Kaya ang sabi ni Amy Marcos, ipapakulong nila si BP Sara Duterte. Ito yung plan C nila. Kaya alam na, good, tama yung sinabi mo, Senator Amy. Ito. there's a Philippine development plan, and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd galing yun kay BB? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. Kaya proud na proud ako bilang DDS. Why? Kasi ngayon sa Davao, mayroon silang proyekto na ang ganda parang sa ibang bansa . Alam niyo mga kabayan, kung hindi kayo nakapunta sa ibang bansa, nako ang ganda dito. Ganda Kasi yung bus nila libre ngayon sa Davao. Kung kaya ngayon sa Davao City, bakit hindi kaya ng ibang bansa? Well, of course, kasi sobrang dami ng buhaya. Kaya believe tayo, kung ganitong klase ang mga Duterte mamuno sa ating bansa, tsak malayo ang mararating natin. Napag-iwanan na tayo mga kababayan sa ibang bansa. Napag-iwanan na tayo. Kaya sulit tayo mga kababayan until 2028 tayo forever DDS. God bless po. Ingat po kayo palagi. Bye.